Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay, sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang mga nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon, at kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos, ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Tara, simulan natin ang bagong linggong ito, ang bagong araw na ito, sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay, kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Alam nyo mga kapatid, sinasabi daw po na napaganda ng salitang palakasan.
At saan ba natin applied yung palakasan sa sports, di ba? Dito pinapakita, sabi nga sa Olympic movement, who is faster, stronger, and better. At maganda mga kapatid na itong pagiging faster, stronger, at better, hindi lamang ito sa pisikal na pangangatawan, kundi higit sa lahat sa ating spiritual na buhay sa ating kalooban. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, mayroong katanungan tungkol sa sa ginagawa ni Jesus na pagpapalayas sa masamang espiritu. Actually, ginugulo nitong mga tagatanong kay Jesus kung ano nga ba talaga ang kanyang intensyon. Makikita natin na sinabi, kaya siya pagpalayas ng masamang espiritu dahil siya mismo inaalihan ng masamang espiritu. Ginamitan ni Jesus ng common sense itong mga taong ito. Bakit? Aba, kung ganito, di hindi nagkakaisa. Kasi nilalabanan nung kakampi ang kanyang kapwa kakampi. Di hindi siya naging matibay. Tapos dumako ngayon si Jesus dito sa paggamit sa imahe ng bahay ng tahanan na may malakas, pero matatalo ang malakas ng mas malakas. Ano hamon sa atin? Dapat nating panaligan, dapat nating paniwalaan ang higit na malakas. May masamang espiritu, malakas sa masamang espiritu, pero tandaan, higit na malakas at mas makapangyarihan ang espiritu ng Panginoon, higit pa sa kahit anong masamang espiritu. Ano challenge? Dapat tayo din magpalakas. Dapat tayo rin faster, better, at stronger. Dapat yung kalooban din nating palakasin natin. Paano? 4 na letter S. Madaling tandaan. Una is the sacraments. Ang nagpapatibay ng ating kalooban ay walang iba kundi ang mga sakramento. Lala po yung regular na pagtanggap ng mga sakramento na mahalaga sa buhay natin. Katulad ng Eucharistia at kumpisal. Ayan. Ang regular na pagtanggap ng Eucharistia, lala po tuwing Sunday Mass. Pati na rin pagkukumpisal, lala po pag may tayong mabigat na kasalanan. Magpapalakas po yan sa atin. Ito po palagi ko sinasabi sa mga nagko-confess, no? Ang confession pinakamaganda, though ang minimum is once a year. Pwede kung gusto nyo, isa bago magpasko, isa bago magpasko, isa bago mag Holy Week. Maganda nga dito monthly. Kasi ang ating puso ay hindi basurahan ng kasalanan, kundi isang lalagyan ng kayamanan. Kaya dapat palaging malinis. Ganon din ang Eucharistia. Ang Eucharistia, pag tinatanggap ng regular, nagpapalakas din ang kalooban natin. Kapag hindi tayo nagsisimba, pansinin ninyo, ang bilis natin maharas, ang bilis natin mawalan ng focus, mabilis tayo manghina. Pero sa regular na pagtanggap ng sakramento, lumalakas tayo. Pangalawa, yung sinasabi nating scriptures. Ayan, tama-tama, no? National Bible Month, ang buwan ng January. Napakahalaga na magpalakas ng kalooban sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan ng Bible. Kapatid, challenge sa atin, gamitin ang Bible. Ito ay hindi lamang dapat display sa bahay, ito ay dapat natin binabasa, pinagninilayan at pinagdadasalan. Pangatlong letter S is service. At muli, alam niyo, magpapalakas ang kalooban natin, paglilingkod. Paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa bawat isa, paglilingkod sa ating kapwa. Kahit saan man yan, maglingkod ka sa simbahan, maglingkod ka sa inyong pamayanan. Ang service po ay hindi pagsasayang ng oras at lakas, kundi mas lalo pa nga tayo lumalakas kapag tayo naglilingkod, sapagkat ang ating kapangyarihan at lakas binibigay natin sa mas mahalagang dahilan, hindi lang pansarili, naalala may kapwa. At ang pang-apat, tinatawag nating spirituality. Ano yung spirituality? Kailangan busugin din natin yung kalooban natin. Paano? Ilang halimbawa, spiritual reading. Nagbabasa ba tayo ng mga libro, mga aklat, mababasahin na magpapayaman ng ating kayamanang pangkalooban? Ano pa?
yung mga debosyon natin. Nagpapalakas din yan. Debosyon sa Our Mother Perpetual Help, debosyon sa Poong Jesus Nazareno, iba't ibang mga debosyon na meron tayo. Kailangan yan para maging matibay ang kalooban kasi may mga gumagabay sa atin. At iba pang magawain upang maging matibay ang kalooban natin. Ang tanong, alin sa apat na ito ang dapat pa natin pag-igtingin ngayong nagsimula na ang bagong taong ito? Apat na S para maging faster, better, stronger ang ating kalooban. Una, sacraments. Sunod, scriptures. Pangatlo, service. Pang-apat, spirituality. Palakasin palagi ang kalooban dahil ang ating Panginoon nais na tayo'y magtagumpay laban sa masamang espiritu. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, papasalamat kami sa pagkakataon na kayo ay nagbibigay sa amin ng panibagong lakas upang harapin ang mga pagsubok ng panahong ito, upang labanan ang masamang espiritu at ang tukso na mahulog sa kasalanan. Panginoon, palakasin niyo kaming lahat, lalo na po ang aming kalooban, nang sa gayon, palagi kaming makatugon sa iyo, makapagmahal sa iyo, at makasunod sa iyo. Hilingin namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating pagkikisa, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Muli, mag-iingat po tayong lahat. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.